Sa isang mataas sa palapag na Monteverde Tower, tanam mula sa salaming bintana ang buong syudad, mga gusali, ilaw, at tila mga bituin sa lupa na nagsisindi sa gabi. Sa loob ng opisina, nakaupo sa malaking itim na executive chair si Ethan Monteverde. Tila siya isang hari sa sarili niyang kaharian. Suot niya mamahaling suit, may relang Swiss made sa pulso, at hawak-hawak ang tablet kung saan nakalista ang mga revenue reports ng hotel chain. Pinundot niya ang isang button sa mesa at agad bumukas ang pinto. Mr. Monteverde, here are the final occupancy stats for this quarter. Sabi na kanyang assistant na si Grace. May dala itong folder. Hindi siya tumingin. Leave it on my desk. You may go. Lumabas si Grace nang walang tanong. Si Ethan ay kilala, hindi lamang sa talas ng isip, kundi sa malamig nitong ugali. Hindi siya ang tipo ng CEO na ngumingiti sa staff. Para sa kanya, lahat ay negosyo. Lumapit siya sa glass wall at tinitigil ang kalye sa ibaba. Ilang sasakyan ng mga parang ilawan lamang na gumagalaw. Huminga siya ng malalim. Business is thriving. Investors are happy. Carla is happy. Napangiti siya ng bahagya ng maalaala si Carla, ang kanyang girlfriend, na isang sikat na modelo. Siya ang babae na bagay sa kanya, kapwa mula sa maranyang mundo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, tila may kulang pa rin. Samantala, sa isang maliit na baryo sa probinsya, abala si Leia sa pagdilid ng mga halaman sa kanilang bakuran. Suot niya ang simpleng duster, may tali ang buhok, at may bahagyang dumi pa sa pisngi dahil sa lupa. Ngunit kahit ganon, ay aninag ang natural na niyang ganda. Ang mga mata nitong kayumanggi na tila ba laging may mabining kislap. Iha, pumasok ka muna at kumain. Tawag na kanyang ina mula sa kusina. Opo, inay. Sagot ni Leia ng ngumiti. Habang naglalakad papasok, napatingin siya sa isang lumang larawan sa sala. Si Don Guillermo Monteverde, kasama ang kanyang ama nung kabataan pa nila. Sa likod dito nakasulat, para sa pagkakaibigang walang hanggan. At sa ilalim ng larawan inaroon ang isa pang litrato ni Ethan noong mga bata pa sila. Magkaedad halos sila ni Leia. Bata lamang si Leia. Mayroon na siyang lihim na paghanga kay Ethan. Ngunit lumipas ang mga taon, nawala ang ugnayan ng kanilang pamilya sa mga Monteverde hanggang mga balita na lamang ang naririnig niya tungkol kay Ethan. Siyempre, sino ba naman ako? Isang simpleng Leia lamang. Bulong niya sa sarili habang tahimik na nilalapag ang pagkain sa mesa. Lingid sa kanilang kaalaman, nakatakda na pala magtagpo muli ang kanilang mga landas. Sa parehong oras na iniisip ni Leia ang mga nakaraan, si Ethan na walang kamalay-malay na may paparating ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagbabago hindi kayang kontrolin ng yaman, impluwensya o mga plano. At iyon ang simula ng lahat. Kinabukasan, maaga pa lang, ay gising na si Leia. May maliit na mesa siya sa silong kung saan inaayos niya ang mga bulaklak para ibenta sa plaza. Kasama niya ang kanyang ina na si Aling Mila, na abala sa pagbibilang ng sukli. Anak, mabuti. May sideline kang bulaklak-bulaklak na iyan. Hindi man kalakihan ang kita. Nakakatulong pa rin sa pambayad ng kuryente. Wika na Aling Mila habang nag-aayos ng pera. Ngumiti si Leia at tumango. Opo, inay. At saka masaya rin naman po ako nakikita ang mga tao na tuwang-tuwa kapag binibigyan ko sila ng bouquet. Tahimik silang nagpatuloy hanggang sa may dumating na matandang itim na sasakyan. Napahinto sila. Lumabas mula roon si Mang Domeng, ang matagalang katiwala ng mga Monteverde. May hawak itong sabre. Leia, Aling Mila, bate nito at yumuko bilang respeto. Mang Domeng, ano pong sadya ninyo? Tanong ni Leia. May kaba sa dibdib. Hindi madalas bumisita ang mga Monteverde sa kanila. Iniabot ni Mang Domeng ang sobre kay Aling Mila.
Ito raw po ipaanyaya ni Don Guillermo Monteverde. May mahalaga raw po siyang naisipag-usap sa inyo sa Monteverde Mansion. Nagkatinginan si Leia at Aling Mila. Parehong hindi maipinta ang mukha. Ano kaya ang kailangan nila sa amin? Bulong ni Leia sa sarili. Kinabukasan, nakasakay sila sa sasakyan ni Mang Domeng patungo sa Monteverde Mansion. Hindi pa rin makapaniwala si Leia na muli niyang matatanaw ng malapitan ang malawak na hardin at ang granding mga fountain. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, sinalubong sila ni Don Guillermo. Matikas pa rin kahit may edad at bumati ng mainit. Aling Mila, Leia, napakaganda mo palang dalaga ngayon, sabi nito habang nakatitig kay Leia na namumula ang pisngi. Maraming salamat po, Don Guillermo. Nahihiyang tugon ni Leia. Pinaupo sila sa isang mahaba at mamahaling mesa. May nakahain pang tsaa at tinapay. Pero hindi na rin sila nagtagal sa pakikipagkumustahan. Dumiretso kaagad si Don Guillermo sa paksa. Alam ko, hindi na tayo madalas magkita. Simula nang pumanaw ang iyong ama, Leia. Pero hindi ko nakalimutang may pangako kami sa isa't isa ng iyong ama. Matagal na namin pinagkasunduan na kung sakaling kayo lumaki at panahon na, ikaw ay magiging asawa ng aking anak na si Ethan. Natulala si Leia. Hindi niya alam kung paano siya mag-react. Ano po? Nauutal niyang sagot. Napahawak naman sa Aling Mila sa dibdib. Don Guillermo, hindi po namin alam. Pero naputol ang usapan ng bumukas ang pinto at lumabas si Ethan mula sa itaas na hagdan. Matangkad, maayos ang postura. At kahit kasubalang ang suot na polo at pantalon, halatang may otoridad. Napatitig siya kay Leia ng ilang segundo. Saka dumiretso ng lakad papunta sa kanila. Father, bakit hindi mo ako sinabihan na darating sila? Malamig ang tinig nito. Anak, sabi ni Don Guillermo, ito na ang tamang panahon. Para ito pa rin na napagkasunduan namin ng iyong yumaong ninong. Ikakasal kayo ni Leia. Napatayo si Ethan. Hindi maitago ang pagkainis. What? Father, that's ridiculous. Hindi tayo nasa medieval times para magpakasal dahil lang sa kasunduan. Napayo ko si Leia. Hindi alam kung saan mabaling ang tingin. Sobrang sakit na marinig iyon mula sa lalaki na matagal na niyang lihim na iniidolo at minamahal. Huwag mong kalimutan, Ethan. Mariing wika ni Don Guillermo. Ang utang na loob natin sa kanilang pamilya. At isa pa, kung gusto mong manatili sa Monteverde Hotels bilang CEO, ito ang tangi kong kondisyon. Muling tumitig si Ethan kay Leia. Malamig ang mga mata. So, this is it. Ibebenta ang sarili para mabayaran ng utang. Fine. Gawin natin yung gusto ninyo. Tumayo siya at umalis. Naiwan si Leia na parang binagsakan ng langit at lupa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil may posibilidad na magkatuluyan silang dalawa o masaktan dahil mula sa simula pa lang ay kinumumihian na siya ni Ethan. Paglabas nila ng mansyon, tahimik lamang si Leia sa sasakyan. Hawak-hawak niya ang maliit niyang bag. Pinipigilan ang mga luhang gustong pumatak. Anak, mahinahong sabi ni Aling Mila. Pasensya na kung nasangkot ka pa sa mga kasunduan noon. Hindi ko rin ginusto na mapunta ka sa ganitong sitwasyon. Umiling si Leia. Huwag po kayo mag-ala-ala, inay. Kaya ko po ito. Basta kasama ko kayo. Pero sa kanyang loob, umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Ethan. Ibebenta ang sarili para mabayaran ng utang. Masakit. Pero para sa kanyang pamilya, handa siyang magtiis. At kung ito rin ang tadhana, baka may dahilan ng lahat. Ilang linggo ang mabilis na lumipas. Hindi ba nito ang tipo ng kasal na pinangarap ni Leia? Walang matamis sa ligawan, walang romantikong pangako. Pero heto siya, ngayon, nakasuot sa simpleng puting gown, may mga bulaklak sa buhok,
at nakaupo sa harap ng salamin habang inaayusan ng kanyang pinsang si Mara. "Ang ganda-ganda mo, Ate Leia," nakangiting sabi ni Mara. Sinusukli ang kanyang buhok na marahan. Pero wala makitang ngiti sa mukha ni Leia. Tila mabigat ang kanyang dibdib. "Pilit lang ito, Mara," bulong niya. "Hindi niya ako mahal." Niyakap siya ng pinsan mula sa likod. "Pero baka sa huli, ate, matutunan ka rin niyang mahalin. Ang importante, magpakatotoo ka. Ipakita mo kung sino ka." Sa dambanang puno ng puting rosas at gintong kortina, nakatayo si Ethan sa altar. Suot ang isang eleganteng itim na tuxedo. Malayo ang tingin nito. Walang pakialam sa mga nangyayari. Dumating si Leia. Mahigpit ang hawak sa braso ng kanyang ina habang naglalakad papunta kay Ethan. Puno ng kaba at lungkot ang mga mata niya, pero pinilit niyang ngumiti. Nang mag-abot ng kamay ang pare para paghawakan sila, walang emosyon si Ethan at tinanggap ang kanyang kamay, parang isang formalidad lang. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mamahalin at igagaling mo ba siya habang buhay? Tanong ng pare. Saglit na natahimik si Ethan bago sumagot, "I do." Pagkatapos, si Leia naman, kahit puno ng luha ang kanyang mga mata, buong puso niyang sinambit ang "I do." Matapos ang kasal at isang mabilis na pagtitipon, umuwi na sila sa Monteverde Mansion. Sa isang malaking silid na para sana sa bagong kasal, tahimik ang lahat. Si Leia ay nakaupo sa gilid ng kama. Tinititigan ang kanyang mga kamay. Si Ethan naman ay abala sa pagbukas ng laptop. Tila walang balak na makipag-usap. Ethan," mahina na yung wika. "Salamat, kasi tinupad mo pa rin ang kasunduan kahit hindi mo gusto." Hindi siya tiningnan ng lalaki. "Huwag kang magpasalamat. Ginawa ko lang ito para kay Father at para sa negosyo." Tinablan si Leia ng sakit, pero pinilit niyang ngumiti. "Alam ko, pero kahit ganoon, salamat pa rin." Pagkatapos ito tumayo na siya, kinuha ang unan at kumot, at lumipat sa maliit na sofa sa gilid ng kama. "Anong ginagawa mo?" Malamig na tanong ni Ethan. "Sa sofa na lang ako hihiga. Ayoko maging pabigat pa sa'yo." Hindi siya sumagot. Hinayaan na lamang si Leia doon. Sa kanyang paningin, ang babaeng ito ay isang obligasyon lang, isang kontrata na kailangan tapusin. Habang tulog na si Ethan sa kama, si Leia naman ay nakabaluktot sa sofa, yakap ang unan. Tahimik siyang umiiyak. "Panginoon, sana balang araw ay makita niya kung gaano ko siya kamahal. Sana kahit papaano, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na ipakita iyon." Hindi man niya alam kung kailan o kung posible ba, pero umaasa pa rin siya dahil para kay Leia, ang kasal na ito ay hindi lamang isang papel. Ito ay pag-ibig na matagal niyang iniingatan sa puso, kahit pa alam niya maaari hindi na ito masuklian kailanman. Hindi alam ni Leia kung papaano kakayanin ang araw-araw na pagtrato ni Ethan sa kanya na parang wala siyang halaga. Mula nang sila ay ikasal, sa isang lihim na seremonya, na siya lamang ang tila masaya. Wala nang nagbago sa kanilang sitwasyon. Kung tutuusin, mas lalo lamang siya naging isang anino sa loob ng napakalaking Monteverde Mansion. Isang gabi, habang inaayos niya ang mga bulaklak sa sala, narinig niya ang mga yabag ni Ethan sa pintuan. May kasama itong babae na kahit pa hindi niya nakilala, alam niyang si Carla iyon. Ang babaeng tunay na laman ng puso ng kanyang asawa. "Ethan, sino itong babae na nag-aayos dito? Hindi ko pa siya nakikita dati." Tanong ni Carla na may pag-aalangan sa boses, pero mababakas ang pagmamataas. "Siya? Isang maid dito sa bahay. Bagong hire." Malamig at walang pakundangang sagot ni Ethan. Hindi man lamang siya tiningnan sa mata. Bahagyang napatigil si Leia, pero mabilis siyang itinago ang sakit. Tumango siya at pinilit ang isa magalang ng ngiti.
Magandang gabi po, ma'am, sir. Mahinahong bati ni Leia bago siya tuluyang umurong papunta sa dining area para iwan ang dalawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabalik ang mga gamit sa tray. Hindi niya alam kung saan niya hinuhugot ang tibay para hindi siya tuluyang maiyak doon mismo. Sa kabilang banda, nakaupo sa sofa si Carla. Nakapatong ang isang kamay sa hita ni Ethan. You never told me you have a new staff. Ang dami mong tinatago, Ethan. Pabirong sabi nito. Pero halatang may sundot ng pagsiselos. Napagmuntong hininga si Ethan. Carla, please. She's just a maid. Wala kang dapat ipag-alala. Narinig iyon lahat ni Leia mula sa bahagya nakabukas na pinto. Para mapinagsakluban siya ng langit at lupa. Hindi niya maintindihan kung bakit. Kailangan niyang itago sa sarili ang katotohanang siya, ang tunay na asawa ni Ethan. Pinili niyang manahimik dahil iyon ang kanilang kasunduan. Pero hindi niya inakalang ganito kasakit makita ang kanyang asawa na masayang masaya sa piling ng ibang babae habang siya ay tinuturing na alila sa sariling tahanan. Nang makaalis na Ethan at Carla papuntang veranda, dumiretso siya sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters. Doon na siya tuluyang humagulhol. Pilit na tinaklob sa unan ang kanyang bibig para walang makarinig. Niyakap niya ang maliit na kwadro ng kanilang kasal. Larawan nilang dalawa. Nakangiti. Punong-puno ng pangako na hindi na muling natupad. Ethan, kahit ganito lang, sana malaman mo kung gaano kita kamahal. Kahit hindi mo ako kayang mahalin ngayon. Nang gabing iyon, nakatulog siyang umiiyak. Walang kasigurudahan kung kailan siya magigising na hindi na masakit ang lahat. Hindi na mabilang ni Leia kung ilang araw na siyang namumuhay sa ilalim ng parehong bubong na parang multo lang sa buhay ni Ethan. Simula nang sila ikasal, isang kasalang lihim, tahimik, at malayo sa mata ng lipunan. Tila siya nag-iisa sa pagyakap sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Samantalang si Ethan, hindi malaman nag-aksaya ng oras para itago kung sino ang totoong laman ng puso niya.